wala namang kwalipikado dyan sa Senado na para makipagbalitaktakan sa larangan ng foreign relations at international law. Karamihan naman na nagsasalita dyan, walang alam sa international law. Kaya nga, dakdak sila ng dakdak, palayasin ng mga Chino, biyabang silang umalis, isarado ang kanilang embahada na hindi nila alam kung bakit sa larangan ng international law, anong importansya ng pagkakaroon ng isang embahada. Supalpal ang inabot ni Erwin Tulfo at iba pang senador kay Attorney Harry Roque dahil sa hayagang pagtuligsa sa China na hindi man lamang iniisip ang magiging kahihinatnan nito. Ayon pa kay Roque, walang kaalam-alam sa international law si Tulfo at iba pang senador at puro emosyon lamang ang pinapairal at hindi isinaalang-alang ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya, lalo na sa mga OFWs na nasa bansang China at mga nasasakupan nitong bansa kung sakaling gumanti ito sa atin. Matatandaang nagpasa ng resolusyon ang Senado na ideklarang persona non grata ang ambasador ng China dahil di umano sa naging sagutan nila ni Commodore Tariela na siyang may pakana sa lahat ng gulo. Ganti naman ng China kung sakaling ideklarang persona non grata ang sinumang Chinese diplomat. Handa umanong isama ng ambasador ang buong public diplomacy team ng Chinese Embassy at isasarado nila ang kanilang embahada sa ating bansa. Ayan na po, dahil doon sa pag-iinsulto ni Tariela sa pagkatao ng presidente ng China, si President Xi, nagkaroon na po ng talagang sigawan sa panig ng mga senador ng mga Pilipino at ng Chinese Foreign Ministry. Alam po, nalulungkot po ako dito kasi wala namang kwalipikado dyan sa Senado na para makipagbalitaktakan sa larangan ng foreign relations at international law. Karamihan naman na nagsasalita dyan, walang alam sa international law. Kaya nga, dakdak sila ng dakdak, palayasin ng mga Chino, biyabang silang umalis, isarado ang kanilang embahada na hindi nila alam kung bakit sa larangan ng international law, anong importansya ng pagkakaroon ng isang embahada. Nagsalita na po ang mga Chino, hindi sila papayag na ang isang kasama nila ay mapaalis dahil na-deklarang persona non grata dahil aalis silang lahat at isasarado ang embahada. Pero sa larangan ng international law, ano bang importansya ng pagkakaroon ng embahada? Ano importansya na meron tayong ambassador na galing sa isang bansa na nagpadala sa kanya, no, sa ating republika? Well, sa mulat-mula po, ito naman ay sa panahon pa ng mga Greco at mga Roman, yung mga Romans and Greeks, yung mga ancient states pa. Ang pagtatayo ng embahada ay isang mensahe na handa na ang isang bansa na magkaroon ng mabuting relasyon doon sa bansa na pinadadalhan nila ng sugo. Ibig sabihin, yan ay pruweba na gusto nilang magkaroon ng kaugnayan at relasyon na mabuti. Yan pong pagkakaroon ng embahada, yan ay tutulong para magkaroon ng mabuting relasyon at yan din ang magiging instrumento kung paano nga makikisama ang dalawang bansa. Hindi po yan Pilipinas lang ang nagsimula niyan. Mga ancient Greeks pa at mga Roman states, ganyan na po talaga ang purpose ng embahada. Kapag nagsarado po sila, ibig sabihin yan, ayaw nilang magkaroon ng kahit anong relasyon sa bansang yan. At ano magiging implikasyon? Well, unang-una po huwag natin kakalimutan ng ating mga mamamayan na nagtatrabaho sa Hong Kong at sa Beijing, ang unang-unang magiging biktima kapag nawala po ng diplomatic relations ang Pilipinas at ang China. Lahat po ng mga nagtatrabaho sa Hong Kong at sa tingin ko mahigit 1 milyon na yan, documented and undocumented, ay mawawalan ng hanap buhay. O Risa Ontiveros, Erich, meron ka bang trabahong maibibigay doon sa mga Pilipinong mawawalan ng trabaho? Kung meron, sige, magdakdak pa kayo. O Tariela, ikaw ba? Makapagbibigay ka ba ng trabaho dyan sa mga mawawalan ng trabaho pag nawala ng embahada at nawala ng diplomatic relations sa panig ng Pilipinas at China? Sige, magdadakdak pa kayo kung kayo makakabigay ng ganyang trabaho. Pero siyempre, mas matindi pa ang magiging implikasyon niyan dahil kapag wala ng embahada at wala na tayong relasyon sa China, sana natin kukunin yung mga inaangkat natin. Samantalang ang China ang pinakamalaking pinag-aangkatan natin ng ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. O Tariela, Ontiveros, Erich, kayo ba ay makapagbibigay ng mga kalakal na inaangkat natin sa China kapag nawalan na ng diplomatic relations ang China at ang Pilipinas? At siyempre, hindi tayo masyado nasasaktan dahil ngayon, samantalang 10 milyong mga Chinong bumibisit sa Thailand dahil mabuting relasyon nila at
parang mas marami pa ngayon, parang 12 million na ngayon ang bumisita sa Malaysia at sa Indonesia ay hindi naman bababa sa 8 million. Tayo, wala pa 1 milyon ang galing sa China. So hindi masakit sa turismo kasi wala namang pakialam itong Bangag administration na hindi tayo kumikita sa turismo dahil sa mga Chino na nagtuturista. Wala silang pakialam kasi wala naman silang pakialam kung ang mga Pilipino ay nagugutom at hindi nila binibigyan ng importansya na ang turismo ay po pwede magbigay ng hanap buhay sa mga Pilipino. Pero yan po ang mawawala sa atin. Trabaho, sa natin kukunin mga inaangkat nating mga bagay-bagay, at siyempre turismo, at yung kakaunting mga kapital na nadadala ng China sa atin. So, antivirus, Tariela, at saka Erich, dahil kayong pasimuno sa katarantaduhang ito na talagang gusto nyong sirain ang mabuting relasyon ng Pilipinas at saka ng China, kayong magbigay nito ngayon. Trabaho, kalakal, at siyempre turismo. Tingnan natin kung saan nyo kukunin yan. Kasi dakay ng dakdak. E di, pag kayo nagdadakdak dahil kayo yung nagpapabida, kayo ngayon ang humanap ng solusyon pag nawala na ang diplomatic relation sa panig ng Pilipinas at ng China. Alam niyo, hindi ko naman sinasabi na ang mga halal na opisyales ay hindi pwedeng magsalita sa larangan ng foreign affairs. Pero nakasaad din sa ating saligang batas na ang presidente ang executive sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, ang chief architect of foreign affairs. Ang papel talaga ng Senado ay kung merong kinakailangan na kasunduan para maging batas ang kasunduan na yan ay isusumite sa Senado. At saka siyempre, meron silang oversight sa pamamagitan ng confirmation ng mga diplomatic agents natin na karapat-dapat yung mga tatayong sugo natin. Pero sa larangan ng foreign affairs, malinaw po yan. Yan ay sole prerogative. Hindi naman sole prerogative, but the President is the chief architect of foreign relations. Miski si Bangag, babangag-bangag, tingin ko naman, hindi rin niya nananaisin na magsarado ang embahada ng China. Bakit? Kasi tatay nga niya ang nagsimula muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Bakit naman niya isasara yan? Isa yan sa pinagmamalaki niya. Sa katunayan, kaya naging pogo lawyer itong si Liza Araneta Marcos. Lahat ng Chinong mga kumpanya na nagpupunta sa Pilipinas, at least bago niya awayin ang China, ay sa kanya nagpupunta. Kaya nga lahat ng pogo na nag-incorporate, alam ko sinasabi talaga na ang pinupuntahan nila ang office ni Liza Araneta Marcos kasi nga tinatanaw ng utang na loob ng mga Chino kay Marcos Sr. yung pagbubukas muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Sa tingin ko naman kahit sa bangag-bangag, hindi naman niya kakalimutan yung legacy na ginawa ng ama niya na gaya ni Nixon, yung tatay niya nagsimula ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Di ba? Alias talagang wala na talaga siyang grasp of reality at talagang completely out of it na siya. So sa tingin ko, dapat naman kung sila ay tunay na mga supporters ng ehekutibo, at least pagdating sa larangan ng foreign affairs, hayaan na nila na DFA ang makipag-conduct ng ating relasyon. Talaga namang hindi tayo magbibigay ng kahit anong teritoryo. Pero sa katagal-tagal ng nakabinbin ang problemang yan, hindi naman naging hadlang yan sa mga panahon na nakalipas para tayo magkaroon ng normal na relasyon. In fact, sa panahon ni Duterte, bagamat hindi siya nag-surrender ng kahit anong teritoryo na nangyari sa panahon ni Aquino at nang wala sa atin ang Scarborough Shoal, talagang nagtaguyod ng mabuting relasyon si Duterte na nagbunga naman sa pagdating ng mga turistang Chino, sa mga proyektong binigay ng China sa atin, kasama na yung tulay sa Davao na inaangkin ngayon ni Marcos Jr. at saka sa pangangalakal at pangangapital ng mga Chino dito. So napatunayan natin na yung ating hidwaan sa teritoryo, hindi lang yan ang dapat pag-usapan pagdating sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Ang importante, tayo magkapit-bahay sa mulat-mula. Wala naman tayong hidwaan sa panig ng China at ng Pilipinas. At tayo bilang mga Pilipino, alam natin yung kasabihan. Makipag-away ka na sa kamag-anak, wag lang sa kapitbahay. At China, being our kapitbahay, dapat tayo ay nagkakaroon ng mabuting relasyon, lalong-lalo na ang China ngayon ang lumalabas na pinakamalakas, pinakamakapangyarihan at pinakamayambang bansa sa buong daigdig. Bakit kaya itong si Erich, si Antivirus, si Tariela, ayaw makinabang ang mga Pilipino sa kayamanan ng China? Dahil ba kapag Pilipino ay mahirap, nabobola nila, nabibili nila ang boto, kaya ayaw nilang tumaas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino?
Wag naman po. Dapat ang suma total ng ating panlabas na relasyon ay mas maraming pagkain sa pagkainan ng Pilipino at yan ay makakamit lamang kung mas pabubutihin natin ang relasyon natin sa pinakamalakas at pinakamayamang bansa ngayon sa daigdig. Yan ay bansang China, ayaw man nating aminin or hindi.